trustworthy steward. A trustworthy steward. No? Ang mapagkatiwalaan na katiwala. Dito po, sa ating binasa, this is the parable of unjust steward or subtle steward. Amen. What we need is trustworthy steward or trusted steward. So, ang talinhagang ito, amen. Alam mo, ang talinhaga ay may mga kwento sa lupa na may makalangit na kahulugan. Kaya dito po sa ating binasa, ito po ay isang talinhaga ng tuso na katiwala. Pag sinabing tuso, mandaraya na katiwala. Oo. So, hindi siya pwedeng mapagkatiwalaan. Oo. Kasi hindi siya magandang katiwala. Oo. Siya ay unjust steward or subtle steward. Oo. Sabi ng salita ng Diyos, He had wasted His goods. Sinayang niya ang mga goods, mga ari-arian ng isang mayamang ito. Oo. Sinayang niya, wasted. Hindi siya magandang katiwala. Siya ay katiwaldas. Winaldas niya ang ari-arian ng isang mayaman na nagtitiwala sa kanya. Ang sabi niya, the parable, the certain rich man which had a steward. Ang mayaman ay mayroong isang katiwala. Pag sinabing katiwala, siya ay manager ng kanyang propiedad, ng kanyang ari-arian, na ang may-ari ay isang mayaman. Pero makita natin sa ating binasa, winaldas niya ito. Oo. Ginamit niya sa walang kabuluhan. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon sa mga disciple, dito po, sinabi niya sa mga disciple sa verse 1, sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, may isang mayaman at may isa siyang katiwala. Diyan sa verse 1. At siya ay naakusahan na nilustay niya ang kanyang mga ari-arian. Amen? Isipin mo yan, hindi sa iyo. Nilustay mo, ginamit mo kung saan-saan. Ang sabi niya sa verse 2, magbigay sulit ka sa pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Tinawag niya po ang kanyang katiwala. Ang sabi niya, magbigay sulit ka sa pangangasiwa. Ibig sabihin, kapatid, everything we have today, every position that we have today, we are accountable to God. Ang sabi niya magbibigay sulit ka sa pangangasiwa. You give an account of thy stewardship. So every one of us is accountable of our stewardship. Isipin mo, kapatid, 1 month na nating pinapaliwanag about stewardship. Tingnan mo ang nangyari dito. For thou mayest be no longer steward. Itong katiwaldas na katiwala, kapatid, ay hindi na siya pinagkatiwalaan. Sabi niya, mayest be no longer steward. Kaya we are accountable kung hindi tayo magandang katiwala, isang araw alisin ng Diyos ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Oo. Yan ang mangyari sa ating kapatid. Pag hindi tayo magandang katiwala, alisin ng Diyos ang mga bagay na yan at ilipat niya sa isang kapatid na pwedeng mapagkatiwalaan. Oo. Yan. Then, verse 3, then the steward said within himself, what shall I do? Ay wala na siyang ima-manage. Kinuha na sa kanya ang siguro ito ay business o kapirahan o ano man, whatever. Ang sabi niya, what shall I do? Anong gagawin ko? Nawala na, inalis na ng Panginoon sa akin.
yung aking kabuhayan na pinagkatiwalaan ng Diyos sa akin. What shall I do? For my Lord take it away from me, the stewardship. Inalis na ng Diyos ang aking karapatan na ang mga stewardship. Sabi niya, I cannot dig. Hindi ko rin kaya magbungkal, magtrabaho, mag-araro. Hindi ko kaya mag-araro. Oo. I too big. I am ashamed. Yan. Hindi rin pwede ako magpapalimos. Nakakaya. Dati akong manager. Tapos ito ngayon, nagpapalimos na. Aba, nakakaya naman talaga, no? Manager ka, tapos maya, nagpapalimos ka na. Oo. Nagtatakip ka na ng mukha. Kasi ayaw mong mapakilala na ikaw manager. Kaya yun, begging. Ganyan kapatid, pag ikaw ay hindi magandang katiwala ng Diyos, isang araw, you are begging. Amen. Oo. Saan-saan ka na lang manghingi, mangungutang. Yan. Sabi rito, I am ashamed. Pero makita natin kapatid, dito po sa verse 4, very wise pa rin itong tuso, Sabi niya, di bale, sabi niya, hindi ako pagkatiwalaan. Oo, sabi niya, ito na lang ang gagawin ko. Sisingilin ko ang lahat na may utang ng aking amo. Sisingilin ko. Pinuntahan niya sa verse 6. Tinanong niya, magkano ang utang ng aking amo dyan? Sabi niya, 100 tapayan ng langis. Oo. Sabi niya, sa akin ka na lang magbayad. 50 na lang ang ibayad mo. Huwag ka na magbayad doon sa amo ko na mayaman. Mayaman na yan. 50 na lang ang ibigay mo sa akin. Oo. Kalating tapayan na lang ibigay mo sa akin. Okay na. Pinuntaan niya ulit ang isa. 100 na trigo ang kanyang utang. Sabi niya, huwag ka na magbayad doon sa amo. 180 na lang. For score 80 na lang. Oo. Ang ibigay mo. Yan. Iba, Yung iba, 5-6. Dapat ang ibayad niya, 120. 20%. Iba sa kanya, may 20% discount. Yung kaamo, hindi nag-discount. Siya nag-discount. Huwag ka na magbayad doon. Ang sabi ng Panginoon, ang mandaraya na katiwala ay mas magaling, mas marunong. Sabi niya sa verse 8, di ba? Sa verse 8, the Lord commended the steward because he had done wisely for the children of this world in their generation, wiser than children of light. Amen? Makita natin, magaling sila sa pandaraya at pagsinungaling. Yan. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disciple, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya tinuturo natin kanina, sa pagbibigay ng tithes, huwag natin dayain ang Diyos. Pag tithes, ay huwag ka nang kumuha dyan ng faith promise, love offering. Oo. Basta makapagbigay ka lang. Your giving is wrong. Amen? If your giving is wrong, God will not bless you. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Pwede natin dayain yung magulang mo, ang simbahan, ang pastor, pero ang Diyos hindi mo pwedeng dayain. Kasi God is master of accounting. Kaya nga mayroon tayong book of numbers. Hindi ba alam, mayroon tayong book of numbers? Because God is a God of numbers. Amen. Kaya hindi mo pwedeng i-magic ang numbers. Amen. Mas magaling ang Diyos sa number. No. Kung magaling ka sa mathematics, mas magaling ang Diyos sa mathematics. Kaya sabi sa verse 8, yan. Ay mandaraya. No. To unrighteous mammon. And unrighteous mammon, just the term of money. No.
Kaya nga, using of money is good test of our lordship to Christ. Amen. Kaya kung mandaraya ka sa kapirahan, ay mandaraya ka rin sa ibang mga bagay. So money is the test of lordship. Kaya nga sabi ng verse 13, no servant can serve two master, for either one and hate one and love the other, and hold one and despise the other. Hindi pwede yan pagsabayin. No. Kaya yun. Kaya sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan ng maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din ng malaki. Faithful which is less, faithful also in much. So paano tayo mapagkatiwalaan sa mga maliliit na bagay? Dito po ang isang mandarayang katiwala ay nagsimula lang sa maliit. Amen. Tanda natin ang stewardship ay hindi lang po pera ang pinag-uusapan. Oo. Money is the less of the blessing from God. Yan po ang pag-usapan natin. The less. Pinaka maliit pa kaysa pera. Hindi lang po pera ang pinag-usapan sa stewardship. Dito po makita natin ang isang unjust steward ay nagsinungaling sa kanyang amo. Dinaya niya ang kanyang amo. Yan po, no? So, mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Amen. So, number one, paano tayo mapagkatiwalaan ng isang, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa pera, hindi tayo mapagkatiwalaan sa ibang mga bagay. So, we must be trusted. Number one, trusted in our tongue. Yan po, ano? Hindi lang po pera ang pinag-usapan sa stewardship, maging ang ating mga sinasabi, our talk, trusted in our tongue. Yan. Marami magaling magsalita. Itong unjust steward, magaling magsalita. Oo. Nakukuha niya. Ay, wag ka na doon. Mayaman na yan. Dito ka na lang. 50 lang ang ibigay mo. Bayad ka na. Dito, 80 lang. Okay na. No? Nagsinungaling siya, kapatid. Kaya we must be trusted in our tongue, our talk. Kasi marami magaling magsalita, pero mahirap mapagkatiwalaan. Amen. Kaya be careful of our tongue. Be careful of our words. Be careful of what we commit unto the Lord. Kasi mabilis mag-commit, maraming magsalita. Pastor, ibenta ko yung bahay ko. Itayo natin ng poste. No. Mabilis magsalita. Oo. Kaysa kanyang iniisip. Yan. Kaya dapat, kapatid, para tayo mapagkatiwalaan ng iba pang mga bagay, ay mapagkatiwalaan muna tayo sa ating mga salita. Amen. So our talk, sa ating mga salita, makilala mo kung sino ang isang tao. Amen? Oo. Kausapin mo isang tao, kapatid. Malalaman mo na kung siya ay Kristiyano o hindi Kristiyano. Talk to him or her within 15 minutes. You know him or know her if she or he is a Christian. Makita mo na sa pagsasalita pa lamang, malaman mo na siya ay Kristiyano o siya ay ligtas na. Dito po sa ating parabol, malalaman natin ang isang mandaraya na isa ay siyang katiwalang tuso kasi hindi siya mapagkatiwalaan sa mga salita. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Oo.
Magkano ang utang mo? 100. 50 na lang. 100 na trigo, 18 na lang. May discount ka pa. Oo. So, paano mo? Makita natin kapatid, may bawas, may dagdag. Alam mo ba ang hindi nagsasabi ng totoo? Kung hindi bawas, may dagdag. Hindi talaga eksakto. Oo. Extreme. Tanda natin, extreme is error. Pag sobra, mali. Pag kulang, mali. Kailangan dapat eksakto para tayo mapagkatiwalaan ng Diyos. So, paano mo masasabi na mapagkatiwalaan mo yung isang tao? Tingnan mo ang kanyang mga salita. Oo. Tingnan mo ang kanyang mga salita. Na nangangako yan, pero lagi naman nakapako. Brad, pautangin mo ko ha. Bukas babayaran ko. Nakailang bukas na. Babayaran ko na lang sa katapusan. Oo. Isang taon na katapusan, hindi pa rin dumating. Baka hinihintay niya katapusan ng mundo. Kaya ako, pag mayroong nag-aaral sa akin, Pastor, bayaran ko sa katapusan. Ano ba yan, Brad? Katapusan? Katapusan ba ng mundo o ano? ng buwan o taon? Amen. Oo. Hindi, babayaran ko. Sabi ko, ang tanong ko, anong year mo babayaran? Anong taon? Kasi 2022 ngayon. Ang tanong ko, kailan ka magbayad? 2022 ba o 2032? Oo, ganoon, kapatid. No? Dapat mapagkatiwalaan tayo sa ating mga salita. Amen. Malaga po ang ating mga salita. Amen. Ano ang sabi ni James tungkol sa ating mga salita? Ang message niya about our tongue. How to control our tongue. Kasi dito tayo masisira sa ating mga salita. Marami po nasisira sa mga salita. Anong sabi ng James chapter 5? The message of James, how to control our tongue. Our words, kapatid. Sabi ng Bible, sa James chapter 1 verse 5, ang sabi niya, even so the tongue is little member and boasted great things. Maliit lang ito na bahagi ng katawan, but if we cannot control our tongue, we cannot control also our words. Ang sabi niya, and boasted great things. Pwede ito gamitin pwede ito gamitin para tayo maging mayabang. Pwede tayo magyabang. Amen. Oo, pwede tayo magsinungaling. Oo. Oo, pwede tayo magpapanggap. Amen. Ito ang isang mayaman. Itong katiwala. Nagpapanggap siya na parang may-ari. Na hindi naman siya ang may-ari ng kumpanyang ito. Oh, bayad ka na lang. 50 na lang yan. Nakala mo siya ang may-ari. Amen. Nagyabang. Amen. Kaya learn to be content of what we have. Kung ano lang mayroon, hindi mo na kailangan magpapanggap pa na ikaw ay isang yamanin. Amen. No. Kahit fake lang na ginto yan, kung ikaw talaga ay yamanin, maniwala sila na ikaw ay mayaman. No. Kaya ikaw talaga ay katamtaman lang, kahit anong ilang karas pa na ginto, wala pa rin maniwala sa atin na yan ay totoong ginto. Amen? Kaya ang dila, kapatid, ang ating mga sinasabi, ay pwede tayong magyabang, mapagmalaki. Amen? Kaya nga, mga kapatid, yung ating dila, sabi ng Biblia, ay isang ningas. James 4. James 1:5. Isang ningas yan lamang, konti lang. Pero kaya niya, sabi ng verse 6. James 1. Tingnan natin sa James para mabasa natin ang eksakto. James 1. Five pala. James 5 ba yan? 3. James 3. 3:6 yan.
James 3:6, and the tongue is a fire. Yan. Verse 5, so the tongue is little member and boasted great things. Behold, how great matter a little fire kindleth. Amen. Maliit lang ito, kapatid, pero kaya niya sunugin ang malawak na kagubatan. Amen. Kaya nga ang dila ay isang apoy na isang daigdig ng kasamaan at nakakahawa sa buong katawan. Sabi ng verse 6, word of iniquity, it defileth the whole body. Kaya niya sirain ang buong katawan. Sipin mo, alam mo ba ang dila ay mga 6 inches lang ang haba niyan. Pero kaya niya pumatay ng isang 6 feet na tao. Kaya niya patayin the whole body. Ibig sabihin, kapatid, kaya niya sirain ang buong samahan. Kaya niya sirain ang buong simbahan. It can destroy the whole body. It can destroy the church. It can destroy the life of the brethren. Kaya niyang sirain ang buhay ng tao, mga kapatid. Sa kunting sa salita lang, kapatid. At palaki ng palaki. Yan. Kaya yung kunting gossip lang, kunting chismis lang, ay pwedeng magsira ng isang pamilya, ng isang buhay. Amen? Oo. Mayroon dati tayong isang kapatid, siniraan niya ang kanyang kapitbahay, oo, na kanyang asawa ay nasa abroad. Siniraan niya ang kanyang asawa. Alam mo ba yung asawa mo, may dumupunta dyan na engineer. Nag-away ang mag-asawa, kapatid. At muntik lang maghiwalay. Pinaaway niya ang mag-asawa para hindi niya mabayaran ang kanyang utang. Kasi may utang sa doon sa babae. Siniraan niya para ang babae, maghiwalay na sila, hindi, wala na siyang utang. Yan nga, sabi ko nga baka hindi taman talaga ligtas yun. Sa maliit lang na bagay, ay pwede, ito ang dila na ito, ang mga kunting pagsasalita nating kapatid, ay kunti lang yan, maliit lang na bagay yan, pero pwede magsira ng simbahan, pwede magsira ng fellowship, ng pamilya, pwede magsira ng lahat ng samahan, kapatid, pwede niya sirain. Kaya be a good steward of our tongue. Be careful of our talk. Be careful of our tongue. In Ephesians chapter 4 verse 29. Yun natin Ephesians chapter 4 verse 29. Ano ang sabi diyan? Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication out of your mouth. Nawa walang lumalabas na mga pangit na salita. Mga salita na kasiraan. Yan. Proceed out of thy mouth, but which is good to use of edifying, that he may minister the grace unto hearer. Oo. Dapat, kapatid, no? Magmi-minister tayo sa mga hearer. Ibig sabihin, no corrupt communication. Ano yun? Dapat ang mga balita, nagbabalita tayo, nagdadala tayo ng magandang balita. Not corrupt communication ang lumalabas sa bibig natin. Ang binabalita natin, tayo ay nagdadala ng blessing. Hindi tayo nagdadala ng kasiraan. Amen? Kaya dapat mawala ang mga marites at marisol sa simbahan. Ito tandaan natin, kapatid, pag narinig kayo ng mga salita, no, na maraming sinasabi, nagkikritik sa simbahan, yan po ay corrupt communication. It can destroy the church. It can destroy the fellowship of the church. Amen?
Kaya pag nakita kayo, marinig kayo ng mga kapatid na marinig mo yung mga negatibo, mga kasiraan, naghahatid, marinig mo sa kanila ang mga kasiraan ng mga kapatiran. Mahilig magkwento sa iba, pero hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili, kapatid. It can destroy the body of Christ. Amen? Sisiraan niya ang simbahan, sisiraan niya ang kapatiran, sisiraan niya ang pastor, ang pamilya ng pastor, i-chismis niya ang pastor, sisirain niya ang pastor hanggang ma-discourage ang asawa ng pastor, hanggang mawala ang pastor. Kung mawala ang pastor, kundi ano pang mangyari sa simbahan? Kaya mag-ingat tayo sa mga nagsasabi. Ingatan natin ang mga marites at marisol sa simbahan. Na maraming sinasabing negative tungkol sa simbahan. Yan ay bad news, kapatid. Amen. Hindi yan mapagkatiwalaan ng mga sekreto. Amen. Ang sabi ng Proverbs 10:11. Proverbs 10:11. Proverbs 10:11. Kaya dyan muna magsimula ang stewardship. Amen. Kung hindi mo yan mapagkatiwalaan sa mga salita, ay lalo na sa kapirahan. Ipagkatiwalaan mo yan ng 1,000,000 kapatid na hindi mapagkatiwalaan sa kanyang mga salita. Delikado. Amen. Proverbs 10, verse 11. The mouth of the righteous man is a well of life, but the violence covereth the mouth of the wicked. Ano ang marinig nating kapatid sa mga tunay na Kristiyano? Well of life. Aba kapatid, marinig mo na ang mga kaalaman. Oo. Ang mga ikwento niyan, ay ang mga sasabihin niya, ayan ay mga blessing na galing sa Panginoon. Amen. Makita natin kapatid, no? Yung magandang steward. Oo. Marinig mo lagi ang mga blessing. Well of life. Ano yung well of life? Mga kaalaman tungkol sa magandang buhay. Ito maganda kapatid. Ito magandang gawin para ikaw ay umasenso. Yan. Pero ang mga naninira, maririnig mo sa kanyang mga bibig, mga kasiraan. Covered the mouth of the wicked. Violence. Mga violente. Oo. Marinig mo, kapatid, sa kanya. Pero sa mga good steward, trusted steward, kapatid. Verse 6, Proverbs 11, verse 6, blessing are upon the head of the just. Ang maririnig mo sa kanya ay puro mga blessing. Blessing. Oo. But the violence covereth. Oo. Ang mga hindi maingat sa kanyang pagsasalita, yan po ang marinig mo, wicked. Mga kasiraan. Amen? Kaya yun, kapatid. Proverbs 10:32. The lips of the righteous know what is acceptable. Oo. Ang magandang trusted na steward, bago magsalita yan, iniisip niya muna, katanggap-tanggap kaya ito. Bago mag-message yan, binabasa niya ng maigi, bago niya i-send. Huwag ka lang basta-basta mag-send, kasi hindi na yan mabubura, kapatid. Kaya think before you send. Ipag-pray mo, magme-message ko si kapatid, kamustahin ko siya. Tingnan ko muna, blessing ba ito? Oo. Kamusta sis? Buhay ka pa ba? Na-discourage si kapatid. Oo. Matagal na, 1 buwan na kasi kapatid dumating. Oo. Pagdating dito, binati. Salamat sis, nabuhay ka muli. Ayun, next Sunday, hindi naman umaten si kapatid. Biro mo yan, nag-resurrect. Sinabihan mong, naniwala naman tayo sa resurrection.
Pero hindi maganda sa napapakinggan ng isang kapatid na isang dekada na hindi nagsimba, tapos yan pang sasabihin mo, ma-discourage muli si kapatid. Kaya piliin natin kapatid, yung mga salita na nakaka-encourage. Salamat sis, naku matagal ka naming pinagpipray. Praise the Lord, nakarating ka sa simbahan. Yan. Oo. Kaya maganda kapatid, no? Kaya be careful of our tongue. Kaya yun, what is acceptable? Huwag yung, basta ako nagsasabi ng totoo, bahala kayo. Hindi naman pwedeng ganyan kapatid. May sinasagasaan ka na. Totoo yan, pero may sagasaan ka eh. Kaya be careful of your words. What is acceptable? Yung katanggap-tanggap. But the mouth of the wicked speaketh frowardness. Ano yung frowardness? Nagsasalita. Walang control. Oo. Kahit sisirain niya, kahit kasiraan na, sige pa rin. Amen. Kaya yung mga kapatid, kaya control our tongue in Proverbs 10:19. In the multitude of words, there wanted not sin. More words, more talk, more sin. Marami kang salita, malapit sa pagkakasala. Ang matalino, mapagpigil sa dila. Oo. Tahimik lang. Hindi ba sabi? Verse 19. Multitude of words. Sa napakarami nating sinasabi, doon din nagkakasala tayo. Di bali, konti na lang salita natin. Basta tama. At nakaka-encourage. But he that refraineth his lips is wise. Refraineth. Ano yung refraineth? May preno. May preno ang pagsasalita. Oo. Hindi lagi nag-accelerate. May preno ang pagsasalita. Oo. Pag hindi blessing, it's better to keep your mouth shut. It's better to keep silence than to talk. Amen. Because multitude of words wanted not sin. Marami, magkakasala ka pa kung marami ka pang sasabihin. Di bali na lang wala kang sasabihin, hindi ka magkakasala. Refrain it. Kaya wisdom is silence. Silence is wisdom. If you have nothing to say what is good, keep your mouth shut. Very safe. Amen. In Proverbs 10:21, nandyan lang yan, no? The lips of the righteous fade many. Aba mga kapatid, pag ang taong ang dila ng matuwid, ay marami kang matutunan. Fade many, marami kang matutunan. Marami ka pang blessing na marinig sa kanya. But fools die want of wisdom. Yung mga mangmang, wala kang makukuha na kaalaman. Kaya huwag kang sumama sa mangmang. Lalo ka maging mangmang. Yan sabi ng Biblia sa 21. Amen? Kaya yun. Ang sabi ng Proverbs 11:13. Yan, verse 13. Oo. A talebearer revealeth secret, but he that is faithful spirit concealeth the matter. Yan. Yan, kapatid. Oo. Kaya huwag kang magpa-counsel. Where no counsel, the people fall. But in the multitude of counselor, there is safety. Kaya huwag kang magpa-counsel sa talebearer. Delikado. Amen. Maganda, nagpapa-counsel ka, pero huwag kang magpa-counsel sa mga talebearer. Kasi sabi niya, revealed secret. Walang sikreto, sabi ng Proverbs 13, no? Nabiyan, 11. Anong verse yung kanina? 13. A talebearer revealed secret. Yan. Walang sikreto sa bibig ng mga madaldal.
Oo. Ngunit kahit konting lihim, ikinukubli ng mapagkatiwalaan. Oo. Yan. Yan. Concealed the matter. Hindi niya na sinasabi. Oo. Hindi niya na, alam mo ba si kapatid? Hindi ganyan. Amen. Hindi niya nasasabihin yan. Oo. Yung mga detalye pa. Kung may nagsasabi yan na ganyan, sasabi, sis, tama na yan, ipag-pray na lang natin si kapatid. Because we are sinners saved by grace. Ipag-pray na lang natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, the just falleth 7 times, but he riseth again. 7 bisis na siya kapatid, nagkasala, pwede pang bumangon. Amen? God is a second chance. God is a God of second chance. Even 7 times, 7 chance, God will give you 7 chance. Amen? Be a good steward of our talk, our tongue. Ano yung sabi ng Matthew chapter 12 verse 36? Matthew 12:36. Oo. Be trusted in our tongue. Why? Because in Matthew chapter 12 verse 36, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Bawat salita na lumalabas sa bibig natin na walang kabuluhan, mga kasiraan, ikaw ay parusahan ng Diyos in the day of judgment. Parusahan ka batay sa inyong mga salita. Amen. Speak, they shall give account. Yan po, no? Mayroon tayong pananagutan pagdating sa paghukom ng Panginoon sa ating mga salita na ating binibitawan. That's why, be a good steward of our tongue. Amen? Our talk. Amen? Our talk is very important. Amen? Because our talk, that is also our walk. What is your talk? That is your walk. Amen? Kaya ang usapin ng stewardship ay hindi lang pinag-usapan ang pera. Pinag-usapan din dito ang dila. Amen? Mapagkatiwalaan ka. Oo. Sa iyong mga sinasabi. Amen? Kaya be careful of our words, what we say. Be careful of what we talk. Amen? So what is our talk? That is also our walk. Kaya hindi usapin, hindi lang perang usapin sa stewardship. Be trusted in our tongue. Be a good steward of our tongue. Amen. So number 2 na. Oo. Yung good steward of our tongue is our talk, and our talk is our walk. Makita natin, talk and walk will follow. Number 2, trusted in our testimony. That is our walk. What is your talk? That is your walk, and that is your testimony. Amen. Oo, dito po, sinusubukan ng Diyos sa kapera. The test, money is the test of lordship. Oo, kung magandang patutuo mo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa parable, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, ay hindi ka rin mapagkatiwalaan sa tunay na yaman. Amen. Sa Luke 16, verse 11. Luke 16, verse 11. Tingnan nyo ha. Mahalaga yung ating patutuo. Verse 11. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust in the true riches? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na kapirahan, sinusubukan ka. Sino pa magtiwala sa iyo? Sa tunay na kayamanan. Amen. Sa tunay na yaman. Yan po. So good testimony is very important to our Christian life. Amen. Kaya nga ang blessing ay hindi lang talaga pera.
ang blessing, we have a good testimony. Mayroon kang good testimony sa iyong paligid. Amen. Anong sabi ng Biblia? Sama sa Proverbs. Tingnan sa Proverbs. A good name is more precious than rubies. Iwan ko lang sa verse. I-research ninyo. Mahalaga ang magandang pangalan, kapatid. Oo. Maganda ang ang pangalan kasi may mga tatak. Oo. Action agad. Alam mo na kung sino yan. Alaga ka. Alagang-alaga ka. Alam mo na kung sinong taong yan nakapangalan dyan. Proverbs 31. Kaya mahalaga ang pangalan. Pangalan pa lang, kapatid. May presyo na. Amen. Pangalan pa lang, pwede mo na isangla. Amen. Sabihin mo lang pangalan ko. At sabay bayad. Wala kang problema. Ganon. Oo. Gaganyan ako lagi. Sabihin mo lang pangalan ko at bayaran mo para hindi ka magka-problema. A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Alam mo pag good name, makakuha ka ng pabor. Amen. Kung tumagilid ka na, tagilid ka na, sabi ng isang pastor, Pastor, binanggit ko lang yung pangalan mo. Doon sa checkpoint, pinaalis na ako. Matindi ang pangalan mo. May binigyan ako ng pabor. Kasi nagpakilala na ako na pastor. Hindi pa rin siya maniwala na ako'y pastor. Hindi pa siya maniwala na pastor na yung sa checkpoint. Paano? Naka-t-shirt, naka-sinilas. Hindi nga may pastor, parang hold-upper. Hindi pinalampas. Sino kilala mong pastor? Si Pastor Bong. Okay na. Kaya mahalaga ang pangalan, kapatid. Makasumpong ka ng pabor. Oo. Maganda ang password. Oo, ganun, kapatid. Kaya makita natin, kapatid, no? A good name is rather to be chosen than great riches. Kayamanan mo na ang pangalan, kapatid. Alam mo ba yung mga pangalan, pag naglo-loan ka, tinitingnan nila ang pangalan mo? Amen? More precious than great riches. Pwede mo na isangla sa bangko ang pangalan. Amen. Kahapon may tumawag sa akin. Kinakabahan. Alam mo, pag may tumawag sa cellphone na walang pangalan, ako ay kinakabahan. Oo. Pero sinagot ko pa rin. Si ESB Baruna ba to? Because speaking, sino ba to, ma'am? Sino ba to? Sabi niyo, I am from BPI. Oo. You can withdraw in your credit card more than 150,000. Ba, maintindihan, no? Sabi ko, ma'am, sige, pag-isipan ko na lang at papunta na lang ako dyan sa bangko ninyo. May tumawag na naman, Bangko de Oro. Sir, you have credit card 150,000. You can encash 150,000. Yes, ma'am. Hanggang ngayon, naka-plastic pa ang kanyang card. Amen? Pangalan, kapatid. Pupunta kami sa Rural Bank. Pastor, bakit hindi mo tinuloy yung loan mo na 1 million? Oo. Sabi ko, nakatanggap na ko ng 1 million. Nakabili na kami ng lupa. Ganun ba? Hindi mo na itutuloy. Sabi ko, hindi na. Kasi maglo-loan kami sa bangko para makabili kami ng lupa sa church. Ay, may nakabili na kami. Ano pa ang gagamitin ko dyan? Amen? Kaya, mang pangalan, napakalaga. Aba, pag sinabi mo, si brother, aba, masipag yan. Si brother, faithful yan. Lagi na una sa church yan. Faithful yan sa pagbibigay. Maraming kaibigan yan. Soul winner pa yan. At masiyahin pa yan. Masarap kasama yan. Yan ang good name. Amen. Pag narinig mo, si brother to si sister ganito. Naku, tamad yan. Laging wala sa simbahan yan.
Laging late pa yan. Hindi pa yan nagbibigay. Walang record yan sa tithes and offering. Ayun. Palaaway pa yan. Lahat ng membro sa simbahan, kaaway niya na. Kapitbahay niya, kaaway. Lagi pa yan nakasimangot. Oo. Laging may sanib. Wala kang magagawa. Sabi ni Pastor El, dito na lang kayo kumuha ng mga babae sa church. Huwag na kayong kukuha ng mga babae sa labas. Kasi dito sa church, ay alam nyo na ang kung sino ang may mga sanib. At alam mo na kung anong oras sinasanabihan. Kaysa kukuha ka sa labas na hindi mo alam kung anong oras sa sanib. Kaya dito na lang kayo. At least alam nyo na kung sino ang may sanib at wala. Ganon, kapatid. Kaya trusted in our testimony. Amen. Malaga po ang ating mga testimony. Oo. Kasi yan po ang testimony attach our name. Pag sinabi niya, si Pastor Bong, aba, mayroon siyang sasabihin sa iyo. Amen? Kaya mahalaga ang ating testimony. Ang sabi ng Matthew 5:16, malapit tayo matapos. Let your light so shine before men that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Tanda natin, ang patotoo mahalaga kasi dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagdadala tayo ng liwanag sa mga tao. Si Kristo, kapatid, ang liwanag. Dinadala natin si Kristo doon sa sanlibutan. Dapat makita ng tao si Kristo sa ating buhay. Amen? Sa ating mga gawa. Amen? Makita yan sa gawa natin. Bagamat hindi tayo naligtas sa gawa, pero makita ang ligtas sa kanyang mga gawa. Amen. Makita mo ang tunay na Kristiyano sa mga kanyang mga ginagawa. No? Kaya paano mo malaman na isang Kristiyano? In our talk. In our tongue. Mahuli mo siya. Kausapin mo siya ilang minuto. Alam mo na kung siya ay Kristiyano o hindi. Sa mga lumalabas sa kanyang mga bibig. Kaya our talk must be our walk. Matthew 5:16. Kristiyano ka, makikita ang salita ng Diyos sa iyong bibig. Makita si Kristo, kapatid, sa buhay natin. Our talk is our walk. Amen? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Amen? Kaya yung ating mga lakad ay may lakad na pananampalataya. Amen? Iba na ang ating mga lakad. In Ephesians 4:17. Ephesians 4:17. Lagi malapit tayo matapos. Ephesians 4:17. Amen? Iba na, hindi na katulad ng lakad ng hindi mananampalataya ang ating mga lakad. This I say therefore and testify that henceforth walk not other Gentiles walk in the vanity of the mind, of their mind. Hindi na tayo, ang ating mga lakad ay hindi na katulad ng lakad ng hindi mananampalataya. Amen? Iba na ang ating pinupuntahan. Our talk is our walk. Kapatid, iba na po ang ating mga lakad. Yung dati nating pinupuntahan na nightclub, pinupuntahan nating mga sabugan, hindi na. Bago na ang ating pinupuntahan. Dati yan, ngayon, simbahan na. Masaya ka na sa simbahan. Amen? Kaya nga maganda ang isang mananampalataya, kapatid. No? Ay, nandoon, we walk. We walk. Check our walk. Saan ka ba pumupunta pag Sunday? Amen. Your walk is your worship. Nagsila natin, your talk is your walk and your walk is your worship. Saan ka pag Sunday? Sino ang ina-worship mo? Amen. Pag ligtas ka, nasa simbahan ka dapat. Pag Sunday, masaya ka nagsisimba. I was glad and they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nasa simbahan ka, kapatid. A walk and worship is inseparable. Your talk is your walk and your walk is your worship to the Lord. Bakit tayo nag-worship? Dapat lang na i-worship natin ang Diyos kasi ang Diyos ay naglalang ng lahat ng bagay. He is worthy to worship. In Revelation 4,
11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, for Thou hast created all things for Thy pleasure. Revelation 4:11. And honor and Thy power. Amen. Bakit natin siya i-worship? Our walk and worship. Amen. Bakit? Kasi siya ang naglalang ng lahat, pati tayo. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya nilalang tayo ng Diyos to worship Him, to honor Him, to glorify Him, to praise Him every Sunday, every Lord's Day. Amen. Kaya tingnan nyo, kung maayos ang walk mo, you worship God. Hindi mo na kailangan imbitahin ka. Says, Brad, church ka sa Sunday, ini-invite kita. Hindi ka na kailangan i-invite. You must be in the house of God. Amen? Oo. Huwag ka na magtampo. No, hindi ako binibisita ni pastor. Amen. Pag hindi ka nagsimba at hindi ka binisita, huwag ka magtampo. Amen. Kasi ang pastor, nandoon siya sa mga lost souls. Makita natin the parable of the lost coins, the lost sheep. Nandoon ang pastor sa lost sheep, lost coins. Tingnan niyo yung the parable of the prodigal son. Hindi binisita ng pastor. Hinintay ng pastor makarating ang prodigal son to realize that she or he needs a church. Kaya bumalik siya. Aba, magugutom ako. Walang kwenta ang buhay ko pag wala ako sa simbahan. Bakit kaya ako na lang babalik doon sa simbahan? At pagbalik sa simbahan, nagkatay pa ng baka. Kaya kapatid, huwag ka nang mag-backslide at bumalik kasi wala kaming baka para ihanda sa'yo. Oo. Kaya may problema kami ng handa pa sa'yo pag nagbalik ka. Kaya huwag ka nang umalis. Kasi pagbalik mo, mag-iisip na lang kami kung ano ang ihanda namin sa'yo. Oo. Si prodigal father lang ang naghanda ng mataba na baka. Pero si pastor, kahit payat na baka, walang ihanda. Amen. Kaya tingnan nyo. Walk, worship, ano kasunod? Work. Amen. If you are work with God, you worship with God, you work with God. Amen. Ephesians 5:10. We are His workmanship in Christ unto good works which God hath ordained that we should walk in them. Nakita natin. Oh. Tingnan natin pagkasunod-sunod. Pag maayos ang walk mo, mag-worship ka sa Panginoon. Bakit hindi ka makarating sa simbahan? Baka may problema ang iyong mga lakad. Baka iba na ang lakad mo. Baka illegal na ang lakad mo, kapatid. Kaya kung maayos ang walk mo, hindi pwede na mag-worship ka. Mag-worship ka talaga. Pag nag-worship ka na, hindi pwede na hindi ka mag-work sa Panginoon because we are His workmanship. You work for Him. Ang sabi ng 2 Timothy 2:21, meet for master's use and prepared unto good works. Kaya mga kapatid, mahalaga, you are steward of our testimony. Our talk and testimony and walk will follow. And worship will follow. And work will follow. Kaya hindi po tayo nagtatrabaho sa Panginoon. Check your talk and check your walk and check your worship. Because after you worship, you work for God. Bakit hindi ka nag-work sa Panginoon? Bakit hindi ka ginagamit ng Diyos? Maybe something wrong in your walk. If you cannot walk with God, you cannot worship with God, you cannot work with God because walk, worship, and work is inseparable. Always interconnection. Kaya hindi ka magagamit ng Diyos. Because your problem is your walk. Amen? You cannot worship, you cannot walk, you cannot work for God. Kaya hindi ka magagamit ng Diyos. Kaya be a good steward of our tongue. Trusted tongue, trusted testimony. Our walk, our worship, and work is going together. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Be
trustworthy steward. Trusted in our tongue, our talk, trusted in our testimony, our walk, our worship, and work with God will follow. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God, pure great message this morning. O God, salamat po, be a trustworthy steward. Mapagkatiwalaan kami sa aming mga salita. Mapagkatiwalaan kami sa aming mga patotoo, sa aming mga paligid. Habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak to you through this message, why not come in the altar and talk to God? Saan man ang area ng mensahe, nangusap ang Diyos sa iyo. Napakalaga ng ating testimony. Good name is precious than great riches. Mapagkatiwalaan ang pangalan natin ang ating mga patotoo. Mapagkatiwalaan nating mga salita. Our talk is our walk. Our walk is our worship. Our worship is our work. Bakit hindi ka nagagamit ng Diyos? The problem is your walk. That's why you cannot worship God. If you cannot worship God, you cannot work also. Check your walk with God. And check your talk with God. Be a good steward of our tongue. Be a good steward of our testimony. Sige po, usapin natin ang Panginoon. Kung mapagkatiwalaan ka sa malit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaking bagay. Sige po. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa unrighteous mammon, nobody trust us in true riches. Sige po, usapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Bless them, be a trustworthy steward, Panginoon, and be trusted in our talk, in our testimony. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Panginoon. We come to Thee with humble hearts, O God. Bless them, O God. Maging mga kapatiran namin may karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Pagalingin mo si Sister Rose ngayon, Panginoon, sa kanyang karamdaman. We come to Thee, O God, in the throne of grace, as blessing from You. We bring back all the glory and honor to Thy name, and all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you enjoy our service today, the preaching of the Word of God. Okay, salamat po. Be a good steward of our talk, and be a good steward of our testimony. Amen. That's a stewardship, trustworthy steward. Okay, tayo po ay dadako na po sa ating pagkakaloob. Salamat, kasama natin Sister Jamaica. Amen. Praise God. Please continue to pray, Sister Jamaica. Makakita sa ng bahay na lipatan. We beg on God, no? Ang Diyos magpo-provide. Okay, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. If you want to commit para sa ating daily walk, nandiyan lang po. I-post nyo lang si Gayos at doon kayo magbigay kay Gayos. Okay, sabay natin ang Diyos sa pamagitan ng pagkaloob. You can send your offering in your convenient way dyan po sa ating screen.
Amen. Tayo po ay mag-pray para sa ating pagkakaloob. Dakila namin Diyos Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. Thank you po Panginoon sa mensahe po na aming narinig. Tulungan niyo po kami Panginoon na kami po Panginoon mapagkatiwalaan Panginoon sa mga pagpapala, Panginoon, na yung pinagkatiwala sa amin. Salamat din, Panginoon, na kami po ay nakarinig ng isang mensahe na great revival sa amin, Panginoon. We pray, tulungan niyo po kami sa aming mga testimony, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay mapagkatiwalaan po kami, Panginoon, sa aming mga testimony, sa aming mga salita, Panginoon. I pray, tulungan niyo po kami maging control po sa aming sarili. Ang lahat po na mga salita, Lord God, na lalabas po sa amin ay to glorify you, Panginoon, to help the church, Panginoon, at hindi po ikasisira, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga mensahe, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, salamat sa privilege na ngayon po kami makapagbalik, Panginoon, sa mga pagpapala na yung pinagkatiwala lamang po sa amin. Na I pray, Panginoon, itama niyo po ang aming pag-iisip sa pagbibigay. And I pray, O God, maging cheerful giver kami, Panginoon. At I pray, Panginoon, na to honor you, Panginoon, ang pagbibigay. Salamat po sa privilege, Panginoon. At itong mga salapi na malilikom, Panginoon, ay magamit po sa iyong mga ministry, Panginoon. Magamit po sa mga gawain, lalong-lalo na po, Panginoon, sa pag-abot sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us again. Amen. Praise the Lord. Kasama rin pala natin si Sister Jennifer Fong from USA. Yan po ay asawa ni Pastor Fong, Chinese pastor. Look alike yan ni Pastor Bong. Si Pastor Bong saka si Pastor Fong ay look alike. Kasama sa ngayon. Amen. At patuloy natin pag-pray at father ni Brother Fernan. Mayroong dinala namin sa ospital ng Las Piñas last Monday, 2 p.m. Oo. Kaya nagatid po tayo ng 2 p.m. Salamat sa ating driver, si Joka. Nakarating naman ng maayos. At ngayon ay nagpapagaling ang father ni Brother Fernan. So, pag-pray niyo rin po ang aking pinsan na si Jen Barona. Jen Barona. Sino yung Jen? Gingging Dimapeles Barona. Yan ba? Yan sa pangalan niya sa ano. Pag-pray po natin yung kanyang total recovery na operahan po siya sa ovary. Kaya sama niyo sa prayer yung may mga karamdaman. Si Jean Dimapeles Barona. Yan. Yan po, sama natin sa prayer na mag-total recovery.
Alright, salamat sa Diyos. Amen. What a great Sunday. Batiin pala natin si Eros, anak ni Sister Vanessa at ni Brother John Hilario. Ay kaarawan niya ngayon. Pinabati natin si Eros dyan sa Hinikaran, Negros Occidental ng first birthday niya ngayon. Okay, salamat sa Panginoon. At tayo po ay mawit bago ang ating closing prayer. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magmawit bago po ating closing prayer. Awitin po natin ang hymnal number 89, Living by Faith. 89, Living by Faith. Amen. Are you there? Amen. Let's sing the first, second, and the last stanza. Amen. On the first verse, ready, sing. I care not today what tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worries made. Living by faith in Jesus above. Hiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm. I'm living by faith and feel no alarm. Second, though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of life, I'm never alarmed at the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm. Faith and feel no alarm. Last stanza. Our Lord will return to this earth some sweet day. Our troubles will be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. From all harm safe in His sheltering arm. I'm living by faith and feel no alarm. Amen. Don't forget our evening service. Amen. At 5:30, sama-sama po muli tayo sa ating pananambahan po mamayang gabi. Sunday evening, still Sunday. Amen? Amen. Kaya ibigay po natin sa Panginoon ang buong Sunday because Sunday is the Lord's Day. Lingap po natin si Brother Joka para sa ating closing prayer. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli, Panginoon, nabigyan po namin kayo ng kapurihan, pasasalamat, Panginoon. And salamat po, Banal na Espiritu, sa patuloy po na pag-convict nyo sa amin through preaching, O God. And we pray, Panginoon, na bawat mensahe na aming naririnig po dito, Panginoon, ay may isabuhay po namin, Panginoon, sa buong linggo na ito. Gayon din, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, ang hindi po namin nakasama ngayong umaga. Ang iba po ay mayroong karamdaman, bigyan niyo po sila nawa ng kagalingan, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang mga nanghihina sa kanilang spiritual, Panginoon, ay muli manumbalik ang kanilang revival, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. And I pray, O God, na ang bawat isa po sa amin mamayang hapon ay magkaroon ng excitement to hear God's word, to sing and to give praises to you again, O God, because we believe that the whole Sunday is your day, O God, that kailangan naming ibigay ito sa iyo, Panginoon.
At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po ang mga drivers, Panginoon, ang mga sasakay, gayon din mga kasabayan, Panginoon. Ilahin niyo po sa anumang kapahamakan, disgrasya, Panginoon. At mamaya babalik po kami, Panginoon, ng merong kagalakan sa aming mga puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagagawang kasalanan sa inyo at pagkukulang. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. To God be the glory po.